Hello po mga kabayan, magandang umaga. Ayan. At magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga kabayan natin nationwide and worldwide. So ngayon, it's been a long time. At ngayon lang ulit kami nakapunta, ilang months nung nakapunta ulit kami sa Sitio Taloytoy. Ito yung bahay po nila Badiday. So, kaya tayo nandito ngayon dahil meron tayong pakay. Alam nyo na siguro. Since nabalitaan nyo, kung hindi nyo pa napanood, yung regarding po ito kay Marjorie. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yun. Pero kung napanood nyo na, alam nyo na yung sadya natin dito. Regarding sa inyong dalawa. Kasi meron siyang pinapasabi. Oh my God. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo o matutuwa kayo. Siya sinabi ni ma'am, si Marjorie, sorry ka na lang. Kasi, aalis ka na ng Abra. Yung sabi ni ma'am, kasi gusto niya i-adapt ka niya para doon ka na magpatuloy ng pag-aaral. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Si Marjorie po yung anak ni Ate Badiday, na anak din ni Kuya Marlon. Let's go. Ito po yung bahay nila na ipinagawa at sila po ang gumawa nito taong 2023, 22. Hindi ko na alam. Hello po. Pasok po ako ha. Sige. Wala po si Kuya Marlon? O sige po. Sige po, aningkod kayo. Sige po, aningkod. Hello? Ganyan ka pa rin. Hindi ka pa rin nalaki. Sige. Naintindihan nyo naman yung Tagalog ko? Oo. Si ate? Di mo kaayo Tagalog. Sabot kaayo. Hindi ka sabot? Kaayo kasabot. O ikaw na lang magpaliwanag or magbibisaya si Peter Paul. Okay. Si Badiday, oh. Nag-graduate siya ng grade 12. Okay, let's go. Lalagay ko lang tong mic, ha? Habang wala pa si Kuya Marlon, kayo muna yung aking kakausapin. Tumawag na po ba sa inyo si Badiday? Hindi pa nagtawag? So, ito po yung tatay ni Badiday. Ito naman po yung nanay ni Badiday. Okay? So, ganito. Gusto lang namin ipaalam sa inyo regarding po kay Marjorie. Ang inyong apo. Hindi pa kayo nag-uusap, right? Di pa po sila nag-uusap. So, ganito na lang. Ako na lang magsasabi sa kanila. At dahil sila naman ay pamilya rin, bago natin kausapin si Kuya Marlon. At kakausapin ko rin naman si Badiday na lang siguro bukas. Okay, ganito po. Kilala nyo naman ang sponsor niya? Sino ang pangalan ng sponsor? Pibilab. Yan, si Tita Pibilab. Okay, si Tita Pibilab ay may plano po para kay Marjorie. Okay? Si Marjorie ay i-adapt ni Tita, dadalhin na siya sa Amerika. Okay, ngayon kaya kami nandito para matulungan din namin na makapagdesisyon si Badiday at saka po kayo. Okay. Bago po kayo mag-decide kung papayag, syempre kayo na may mag-uusap din ni Badiday at ang pamilya ninyo mag-uusap-usap kayo kung papayag kayo na si Marjorie ay dadalhin na ng Amerika ni Tita Pibilab. Okay. Pero bakit ba dadalhin si Marjorie sa abroad o sa US, Amerika? Okay. Pero tanungin ko muna si tatay, bibisayaan na lang din ni Paul para mas maintindihan ni tatay. Pag naririnig nyo po yung salitang Amerika, ano po yung pumapasok sa isip nyo? Ang kuan anak kanang ang gusto nga mo nga mas maayo nga kuan siya dito kay ama safety siya. Nga among kuan siya nga tarong jud sa eskwela o kasaman siya dan kay mo'y naghatag sa katinawan sa akong mga anak. Si Tita Pibilab. Dako yung pasalamat nga. Itabangan jud sila nga makita niya nga si Marjorie may kaalam din na siya sa iyang uto. Okay, so ibig sabihin pumapayag na agad si Lola, no? Pero yung tanong ko, hindi pa nasagot. Paul, ibasayain mo. Kasi tatay naman ang sasagot.
patay kung sa daw ang masulod sa imong una-una kung makadungog ka o Amerika. Kaya kung kuan sir, kaya sagdang wa pa ka graduate og college. Oo. Dadon dito sa Amerika. Oo. O dadon gyapon dito si kuan. Kung sa daw imong masulod sa imong una-una kung makadungog ka o Amerika. O diwisiyon sa imong una-unaan. Kuan karon ano dito no dadon na po sa Amerika siya. Kuan. Wa pa maka-graduate. Ang pangutana ni Sir Paul, unsa imong masulod, unsa imong una-unaan niyo bago makadungog ka sa Dadon dito. makadungog ka og Amerika. Kuan layo unsa man yung mga sulod sa imong una-una. Ako kay na layo na ng Amerika Amerika. Okay, malayo. Malayo. Okay. So, hindi na po kasi yung Pilipinas. So, kung ito na, no, kayo po ba ay pumapayag na si Marjorie para sa kanyang magandang kinabukasan ay i-adapt ni tita at dadalhin doon sa Amerika? Kumbaga, pagsalita nating adapt, iaampunin para madala siya doon sa Amerika. Gawat bata pa po siya, wala pa po siyang 18 at siya nag-aaral pa lang ng grade 11. So, dadalhin siya doon sa Amerika at doon siya magpapatuloy ng pag-aaral. So, ngayon, para matulungan niyo po kaming magdesisyon si Badiday at si Kuya Marlon kung ano maging desisyon niya, kayo po ba, bilang kayo ang lolo at saka lola, ay pumapayag na si Marjorie ay dadalhin na doon para sa magandang oportunidad para sa kinabukasan ni Marjorie doon sa Amerika? Kayo po ba ay pumapayag? Payag kayo? Si kuan si Badiday gusto niya. Wala pa rin. Wala pang alam na ni Badiday na yun ang plano ni tita, but sabi po ni tita, kausapin ko rin kayo at mag-usap-usap tayo at si Badiday kakausapin din kayo. Pag-uusapan ng inyong pamilya kung kayo ay papayag na i-adapt si Marjorie o aampunin, pero dadalhin siya sa Amerika. Okay? Maring magtagal muna siya doon. Siyempre, ilang taon yon, di ba? O kung hindi muna siya makauwi dahil nag-aaral siya sa Amerika, doon siya dadalhin. Para po sa mas maayos ng edukasyon, mas maayos na magiging trabaho doon, at yun lamang yung natitira nating, kumbaga, alas. No? Pag nandun na si Marjorie sa ibang bansa, lalo pat Amerika yon, no? Pag sinabi nating Amerika, iba yon. So, pag nandun na siya, pag nakagraduate na yan, nagkaroon ng maayos na trabaho doon, sure, ang future ng bata. Ibig sabihin, hindi lang naman yung pamilya niya matutulungan. Lahat na kayo, maaari kayong matulungan kasi kay lola naman. Kahit paano yung matutulungan din ni Marjorie. Di ba? O, sa future. At yung kanyang mga kapatid, katulad nito, ito pa yung kapatid nilang maliit. O, at si Christine. Matutulungan din niya sa pag-aaral. Tapos gagraduate na si Badiday. Next year, 4th year na siya. Nursing yon. So, ang decision niya ay pumapayag po kayo. Naglalaro yung, okay lang ba so? Ang pogi nung kapatid nila, Ano nga pangalan mo? Nalimot ko na. Ha? Kisa na pangalan ni mo? Ano nga yung pangalan? Rap-rap? Rap-rap. Nag-matured ka na? Nag-aaral ka na, Rap? Nag-eskwela na ka. Ay, sila na. Red to na. Alika nga, Bunso. Alika, lingkod ka din kay Kuya. Dali. Nag-behave na siya. Dati ito pag nandito kami, napakaligalig. Oo. Karumbot, ano na siya, sir? Mabait ka na? Mabuti. Kasi dati nung nandito si Kuya, talaga namang. Ano na? Namiss mo na si Mama? Nag-uusap naman kayo, no? Si Badiday? Sa cellphone? Miss mo na si Mama? Kung sa'yo sulti kay Mama? Kung sa'yo sulti kay Mama? Sige. Sa'yo sulti kay Mama? Sige, yun. Pogi, Mukha mo, tsaka si Marjorie, Siguro yung si Christine, hindi ko na rin nakita, Dako na siya. Dako na, dalaga na. Matalino tong bata na to, Kung matalino daw po si Marjorie, mas matalino si Christine. Oo. Sabi po nila. Ito bright din to for sure. Ang pogi. Pogi-pogi ka ha. Miss mo na si ate. Mingaw na si Mama.
Ay, pag-uli ni Mama, no? Okay, explain ko lang din po kaya ayaw ni Badiday umuwi dito sa inyo. Yun po yung sabi niya sa akin. Para hindi nyo, pag umuwi kasi siya, baka hindi na siya bumalik ulit. Dahil sa pagkami sa pamilya, kaya nagsasakripisyo po si Badiday na wag na muna siyang umuwi para pagka namiss siya ng pamilya niya, baka hindi na nga siya bumalik. Kaya tinatapos niya muna yung 4 na taong kurso niya na pagiging nalasing. Pero napakabilis po ng panahon. Hindi ko na malayan na 3 taon na sila doon. Si Badiday walang uwian. Wala. Ayaw niya talagang umuwi. Di na Hindi muli na pa muli kay bili man siya bata o muli siya mas masakit pa daw. Opo, yun nga ang sabi niya, pag umuwi siya, mas masasaktan siya. O, kaya para siyang OFW eh. Para siyang nag-abroad, tiniis po ni Badiday muna na makagraduate. Talagang desidido siya. Konsunada ka siya mag-eskwela. Totoo po. Kung siguro nga kung si Badiday ay nakapag-aral pa nung ikaw, alam mo, rap, ikaw to, ganyan ka nun eh. Maybe. Sabihin mo kami ang mga lula. Sabihin mo maingay. Dili mi ingon nga di na mo paadton si Marjorie. Salamat gid sa Ginoo pa. Nasa gikuyugan kay salamat gid sa Ginoo gid niya. Dagit siya sa maayong kamot nga kwan. Salamat gid sa inyo sir. Ako gid ko pasalamat sa inyo nga. Gitabangan gid ninyo ako nga mas maayo gid siya kan. Nabata man gud nga siya. Problema lang nga. Dahil ka bata unta na das manabo pero walang din na sila. Mao na nanigurugod akong anak ng eskwela. Bisag malayo siya sa pamilya. Pero agad siya nagkuan, eskwela agad siya maayo. Ayun lang naman yung din natin na makagraduate. Pero one thing for sure, pag alam niyo sa dami ng nangangarap, no? Pag yan nakagraduate, ay, American na yun eh. Hindi ha? Maningkamot lang dun sa Amerika. Di naman natin sinasabi na madali din ang buhay doon kapag nandun ka na. Siyempre, magtatrabaho ka rin. Pero siyempre, Amerika yun. No? At tamang-tama, gagraduate si Badiday. Diba? Pero kuhaan pa na sir, si Marjorie, tiwas pag klase ron. Eskwela siya. Eskwela pa. Doon niya ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. At kung ang kurso na mapili niya doon ay doon din niya tutuloy, walang problema. So, ito po, pumapayag po si lolo niya, no? Mag-uusap na lang kayo ni Badiday. Bukas kakausapin ko rin silang dalawang magdanay. So, wala namang problema. Siguro, papauwiin din naman ni tita yan. Si tita nga, nauwi dito ng madalas sa Pilipinas. Pero siguro, pero syempre, medyo mahal, may magkamahal din ng pamilya. Pero walang problema dun kung baka kauwi at makakabisita ulit dito. Pero isa lang talaga kumbaga mangyayari kay Marjorie, this is a good opportunity na para sa akin talaga. Kaya nga nung napanood ko yung vlog na yun at sabi ko, kung ako yun, tatanggapin ko talaga. Kung ako isang estudyante at napakaswerte sa lahat ng school, Diyos ko, sino ba, lahat nangangarap pumunta ng Amerika. My God, ako nga, di makapasa-pasa sa embassy, but hoping, di ba? Ito lang yung hindi pa nakikita ng kanyang nanay, baby pa ganyan kaliit. But ngayon nagbait na to eh. Salamat. Magaling ka mag-aral. Babe, nag-matured ka na, babe. Very good ka na ngayon, Di ba rin sa una? Ay, pero sa una, grabe po. Pagpupunta ko dito, halos Labay. Kaya makulit. Marunong. Nabutan na sir. Buutan na ikaw Pagswilo lang og taro nga. Pag nahuman na si mama, pagkakaadto na si ate sa Amerika, magiginhawa na ang buhay ninyo. Na? Sakripisyo lang si mama ba para sa buhay ninyo. Kaya magtinok ha. Mabait na siya. Ingo man siya nga. Ako ingo man kaya mo lang pag eskwela rap kay aron makaapas ta sa mamani mo sa para makaapas siya doon, makapunta. Pogi-pogi sige po. Salamat po antayin ko lang din si Kuya Marlon para makausap po natin kung ano ang decision din niya ha. Sige po. Thank you. Yan, so ngayon mga kababayan, kasama na natin si Kuya Marlon ngayon. Kamusta naman ikaw? Okay ra po siya. Medyo pumayad ka ulit, no? Puro uma.
Nung nakaraan nung nakita ko naman siya, tumaba na siya eh. Pumayat na ulit. Eh, siguro nag-hornal ka daw? May ako doon. Okay. Sige. Kaya kami nandito. Nagkaka-chat pa ba kayo ni Badiday? Nagsarap, kaya kung tawag siya dira, kung ungangan. Okay. Wala mo ko cellphone. Hindi mo siya nakakausap? Oo. Dapat nag-uusap kayo. So, minsan kasi busy na siya. Busy po ko. Okay. Ganito. Kaya kami nandito kasi regarding kay Marjorie. Siyempre, ikaw yung parents, no? Kakausapin ko din naman si Badiday. Nakausap ko na yung biyanan mo. Si Marjorie kasi ang plano ni tita ay within 6 to 1 year ngayon, depende sa dadali na siyang Amerika. Okay. Okay agad ang sagot niya, oh. Kasi yun din naman yung plano, di ba? Oo. Parang mabilis kausap si Kuya Marlon, ano? Yun na nga, sa madaling sabi, i-adapt muna ni tita si Marjorie para madala na sa Amerika. At doon na siya... Okay. Si Rap. Rap, upo ka na kay Papa. O yan, mabait naman na yan eh. Mabait na to. Kasi mabait na, hindi na siya... hindi na dati magulo kausap eh. Okay, so balik tayo dun sa So, yung plano ni tita kasi, ay dadalhin nga si Marjorie sa Amerika na. So, doon na siya magpapatuloy ng kanyang pag-aaral. Ipaprocess lang yung mga documents na kailangan. 6 months to up to 8 months o 1 year. Mapadali yung proseso para madala siya doon sa Amerika. So, ibig sabihin, hindi na siya dito mag-aaral at doon na magpapatuloy. Kaya kami nandito para hingin din yung iyong permission kung papayag ka na papayagan mo ba si Marjorie na dalhin na doon sa Amerika. Po, sir. Di ba, matilis ka usap. Siguro advance din yung isip ni Kuya Mark. Kasi hindi naman yung plano noon nandito tayo, di ba? Po, sir. Oo, natiis niya na nga na malayo yung anak niya dito, nandoon. Di ba? Ayaw. Okay, so, pumayag naman. Wala na tayong problema. Ngayon, ang kakausapin na lang natin, iwan ko, naguguluhan si Marjorie o si Badida, iwan ko pumayag na rin. Kakausapin namin siya sa isang araw, sa weekend na wala siyang pasok. Para So, yun lang naman kayo, Marlon. At least pumayag ka. Kasi yun, kuya, oportunidad na. Opo, sir. Okay. Ang hirap kasi na walang di ba? Kung hindi ka magtrabaho na at least si Marjorie nandun na. Kayo na lang ang mag-a-adjust. Sabay, nasanay naman na po. Pag nandun na si Marjorie, sure yun kuya yung future niya. Na? Tapos makatunto na siya ng Amerika. Magkaroon siya ng magandang trabaho doon in the future. Malaking bagay para sa pamilya. Na? Yun lang naman. Kaya kami napadpad dito eh. Kasi kailangan kong ipaalam sa iyo eh. Kasi ako naman yung dahilan kung bakit nawala dito yung pamilya mo. Okay lang. Kaya para po na sa mga bata ba, parang mga pag-eskwela nila. Oo. Karoon mo lang. Magandang kinabukasan. Oo. Okay. Hindi ka naman nagsisi na kinuha namin siya? Pumayag ka? Hindi naman po. Masaya na rin ako kasi yung kuhan nila, ikaw maon na murag makuhan din ba? Maayos? Okay. O siya, sige. Hindi na natin pahabain to. So, si Badida na lang yung ating kakausapin kung ano ang final decision po para maipagpatuloy natin itong ating magandang adhikain ni Tita na magkaroon po ng magandang buhay yung pamilya ni Badiday. Maraming salamat kay Tita PB Labuse. Siya talaga yung nagpupursigi para sa mga bata and even dun sa mga scholar natin sa Abra. Talagang basta mag-aral lang silang mabuti, ang future nila ay secure na. Okay? Salamat Kuya Marlon ha. Salamat po. Thank you sa pagkakataong ito. Ngayon lang ulit tayo nagkita. Rap na. At kami babalik na po ulit ng Davao. Ingat ha. Hindi ko nakita si Christine. Nasa school pa daw. Kuha pa dito. Kinuha pa? Okay. Anyway. Hello po, sir. Magandang gabi po. Ayan, okay. Magandang gabi rin sa inyo dyan. Okay. Nasaan si Kwan? Si Marjorie? Nandito po, sir. Okay.
Dala ko, Marjorie. Okay, galing ako dun sa bahay nyo kanina. Kinausap ko ang iyong parents regarding doon. And si Marlon. So ngayon, ang parents mo naman ay wala namang problema sa kanila. Pumayag naman sila sa desisyon. Sa desisyon na gusto mo o gusto ng... Kung halimbawa ang gusto mo ay hindi ka pumayag, yun din naman ang... Kumbaga nasa sa iyo pa rin ang desisyon. And siyempre kayo yung parents. And ganun din si Marlon. Okay? Good evening, Marjorie. Okay. Ngayon, tatanungin kita, no? Ano yung desisyon ninyong mag-ina? Ikaw ba ay payag na i-adapt si Marjorie at dalhin ni tita doon sa US? Sa akong, sorry, payag naman po ako. Para madali lang din siya makapag-work doon pag makatapos. Okay. So, wala nang problema. So, ibig sabihin mo, nakapag-decision ka na okay na. Apo. Okay. Si Marjorie, anong decision niya? Baka kasi mamaya, gusto mo, pero yung anak mo naman ay aayaw. Siyempre, ang iaano natin dito, yung kagustuhan ng bata. Diba? Yes po, sir. Okay. Ano ang decision mo, Marjorie? Sa akin po, sir, papayag naman po ako, sir. Willing naman po ako. Willing ka? Okay, mabuti kung ganon. So, at least malinaw sa atin. And na-explain naman na rin sa inyo ni tita, for sure, kung ano yung mangyayari in the future, di ba? Yun naman yung purpose ni tita, para kayo ay matulungan, no? So, hindi naman gagawin ni tita yan kung para sa sarili lang niya eh. Ginagawa niya yan kasi bukod sa puso niya, natulungan kayo. Di ba? Sa dami-dami ng scholar natin, masasabi ko, you're so blessed, Marjorie, kasi ikaw yung napili. And sakto dun sa kailangan na edad na habang di ka pa nga nag-18. So, ikaw yung napili ni tita. So, napaka-bless mo. Diba? Napakahirap pumunta ng Amerika. Napakahirap magproseso. And pag nakatungtong ka ng Amerika, syempre iba yun. Diba? Hindi lang yung future mo ang kasalalay dito, kundi yung future din ng iyong mga kapatid, ng nanay mo, ng pamilya ninyo. Diba? Oo. Na ano ka na kumbaga nasanay ka rin naman na malayo na dun sa pamilya mo doon, although magkakasama kayo ni nanay mo, but ang other side lang is talagang napakalayo na, pero mabilis lang ang panahon. Tingnan nyo, naka 3 years na nga kayo dyan. Kaya nga po, sir. Ikaw nga ba dito, wala ka halos uwian. Hindi mo halos nakita ang iyong anak, si Rap Rap. Pero kanina nakita ko, malaki na siya. And hindi na siya makulit. Hindi na siya dati katulad nung pagpupunta kami. Napakakulit niya. But ngayon, hindi na. Hindi na siya makulit. Sir. Behave na siya kasi nag-aaral na eh. Responsable na bata din si Rap Rap, sir. Oo, mabait siya eh. Nakita, kamukha siya ni Marjorie. Ikaw yung kamukha niya. Oh. So, kaya so at least nakapag-desisyon na kayo ng ganyan. So at least masaya rin si tita, no? Basta isipin mo lang, Marjorie, ano lang yan. Talagang yun yung journey mo rin eh. Ganon din naman eh. Pagka, di ba, ang gusto mo yung maging nurse din katulad ni mama. Pag na-nursing ka. So, parang ganoon din eh. Pag tayo nag-mature na yung isip natin at tayo ay nakapag-aaral na, natapos tayo ng ating profession, nakapasa sa board exam, siyempre magtatrabaho ka eh. Ang isip mo, matured ka na nun eh. Ngayon, bata ka pa. Mag-a-abroad ako kasi para ano. O, diba at least yan, advance na. Nandun ka na. Diba? O, magka-green card ka lang dun. Balik-balik ka na. Diba? Balik. Oo. Congratulations.
Congratulations Thank sa you iyo po, sir. kasi ikaw yung napili, no? Kaya pagbubutihin mo lahat ng ano man doon mangyari sa iyo doon sa US, part yun ng journey mo eh. 'Di ba? Swerte niyo, talagang napakaswerte niyo and ano 'yan, i-take mo talaga 'yan. No. Huwag mo nang sayangin. Para sa akin naman, huwag mo na talagang sayangin yung kumbaga grab the opportunity na oportunidad na 'yan sa isang katulad mo. And sabi ko nga, lahat naman ng mga bata nangangarap na magkaroon ng sponsor. You're so blessed kasi tuloy-tuloy at dadaling ka pa ng Amerika. Di ba? So malinaw na yon, nagka-okay na kayo. So, yun na lang yung decision nyo. Ayusin na yung requirements nyo. Si tita naman siya naman ang bahala sa lahat ng gagastusin sa mga requirements na kailangan. Okay? So, mag-aral ka na lang mo munang mabuti dito. Enjoy. Enjoy lang muna. Then, mali natin, within 6 months or 1 year, makaalis ka na. Diba? English, Marjorie. Pero madali lang yung English. Alam mo, yung pag-i-English, kapag nature mo na yun doon at nasa papaligid mo ay nag-i-Englishan kayo, maano ka na rin. Matututunan mo na yun kasi napag-aaralan naman sa school eh. So, ikaw nga, nakapunta ka dyan. Fluent ka na rin sa Tagalog, even Badiday, di ba? Mabilis lang. So, di ba? Si Badiday nga, hindi naman nakakapag-Tagalog ng straight yan, but ngayon, marunong nang mag-Tagalog. Tinig ko yung pastor is, sabi ko, hala, grabe naman yung sinasabi ko pala doon. Kahit isang Tagalog, Bisaya talaga. Hindi pa. Tama, pero ngayon, di ba? So, yun lang naman. At least napapayag na natin, hindi nyo kami pinahirapan. Or si tita, hindi nyo pinahirapan. So, okay na. At least magiging maganda naman ang future mo. Okay? Thank you po, sir. Sige, basta mag-aral ka lang mabuti. Yun lang naman yung gusto ni tita. Si tita, hanggang nandyan siya, tutulungan talaga kayo niyan. Hindi niya kayo papabayaan. Diba? Kaya napaka-bless ninyo. So, habang nandyan si tita, sundin nyo lang yung ikabubuti ninyo kasi siya ay nakakaalam kung paano kayo magiging maganda ang future nyo. Ha? Okay? Oo, sa sige. At sana ay magtagumpay ka roon. No? May malayo pa naman, but mangyayari yon. So, enjoy mo na muna yung pag-aaral mo dito. Spend time with your nanay, and sila Dali, and sila Erna, and everything dyan, lahat-lahat, no? So, pagka nakaalis ka na, hindi naman masyadong, mingulo, pero may contact naman para makausap. Okay? Congratulations again. Thank you po, sir. Laging magpapasalamat, ha, sa mga taong tumutulong sa inyo, especially kay tita. Siyempre, kay God, huwag niyong kalilimutan. Ano man ang marating ninyo, huwag kayong makakalimot sa inyong mga pinanggalingan. Thank you po talaga sa iyo, sir. Ikaw po talaga yung pinadala ng Panginoon sa amin. Okay, sige. Yun lang naman ang ko. Wala naman akong, hindi ko hinahangad na ako isuklian nyo ng walang ganun. Ha? Basta kayo okay na sa amin yun ni tita. Okay? O siya, sige. O sige, nandiyan yung mga iba dyan. Mag-hi lang ako. Irene! Kaika. Dali! Erna, papuntahin daw kayo ni Sir dito. Sir. No, sir. Oh, good evening. Kamusta, Irene? Okay lang po. Kamusta ang pag-aaral mo? Okay lang naman po, sir. Nakakaya ko naman. Oh, kayanin mo, ha? Kailangan Good evening po. Oh, Erna. Congratulations, Erna. Thank you Kay po, Marjorie. O, kamusta, Dali? Thank you. Kamusta si Dali? Okay. Okay lang po, sir. Okay na okay. Kamusta ang pag-aaral? Kayo ba ay nag-exam na? Yes po, Sir Paul. Percent? Okay pa lang po yung exam namin. Yes. Bukas yung exam namin, sir. Exam din kami po. Wala, mag-aaral kayo, ha? Mag-aaral kayo.
Yes po. Mag-aral kayong mabuti at huwag kayong magpapabaya. At syempre, huwag niyong pababayaan yung health ninyo. Aral nga kayo ng aral, kung yung health nyo naman ay pinababayaan nyo, baliwala. So, pag nagkasakit kayo, doble gastos tuloy ni tita. Mag-inom ng tubig ha, huwag kakain lagi ng maalat. Para hindi kayo magkaka-UTI o something like ganun. Kasi yung mga, huwag mo nang kumain ng mga tuyo ha. Paminsan-minsan lang. Sir, Wala pong minsan lang po kami. Tuyo lang po, sir. Meron. wala kaming tuyo, wala kaming bulan. Bulan ba yan? Mag-inom lagi kayo ng tubig ha. Kasi minsan, mga babae kayo, minsan usually nagiging sakit lalo pag estudyante, nalilimutan uminom ng tubig, nagkakaroon ng UTI. Ako sir, yung pag nasa school ako, pag makauwi ako sobrang uhaw talaga. Kasi ilang bilhan ka na, uhaw pa rin kasi sobrang init. Mag-inom kayo ng tubig para hindi kayo magkakasakit. Opo, thank you po sir. Sige, mag-aral kayong mabuti ha, aral mabuti. Dali, ha? Kamusta si Dali? Kamusta? Naiinip ka pa ba dyan? O Hindi naman po, sir Paul. Okay naman po. Kasi nakakailang buwans ka na rin dyan. 5 months. 5 months na? 5 months na? 5 months. 5 months na. 5 months ba? 5 months. Kailan? July kayo pupunta, no? 5 months. May June, July, August, September. Mag 5 months. Mag 5 months na nga. Ang tagal mo na dyan sa Amerika. Ako nga, sir. Ako nga, sir, is kung nag-abroad pa ako, marami na akong ipon. Kasi 3 taon ka nang di umuwi. Tsaka na ako uwi, sir, pag makagraduate na ako. Tutuparin ko yung pangako ko sa mga ko doon. Uwi ako pag sabi ko sa kanila, pag makatapos, pag pa ngayon, hindi muna ako uwi. Kasi baka uuwi ako, sir, may mga anak ako, sabi nila, huwag ka na, iyakan ako, yung ko naman, sobrang masakit kasi yung ganyan, kaya sabi ko sa kanila, tatawag-tawag na lang tayo. Tama naman. Sige. Pag-aral muna kahit may exam kayo bukas, ha? Yes po, sir. Mag-review ako kayo dyan. Ingat din kayo, sir Paul. Bye-bye. Irene, mag-aral mabuti, ha? Yes po, sir. Sige. Okay. Thank you po. Erna, kumain, ha? Payat mo. Erna, kumain ka. Ang payat, sir, na. Vitamins, Erna. Lalo na nagpa-practice po kami, sir, araw-araw. Ang sakit na ng katawan. May sayaw sila, sir. Kumain ka. Ang payat-payat mo na. Hindi ka kumakain yata, eh. Kaya nga, sir. Maliit din po. Kunti lang talaga kainin. Observe ko talaga mga Erna. Kunti lang kainin, sir. Kailangan niya mag-exercise para pagpawisan, para gaganahan kumain. Araw po doon sa school, kasi sumali kami ng sayaw. Tapos, bumili ka sa tubig at pagkain nga, mag-resist ka. Nagbibili ng gusto. Nagtitipid niya. Alam, kaya pala. Huwag niyong tipidin ang sarili niyo sa pagkain, ha? Sinasabi ko sa inyo, pag kayo nagkasakit. Kaya nga, Sir, bukas birthday na ni Erna. Happy birthday pala. Happy birthday, Erna. Si Erna, teacher namin siya, daan daw niya ng pagkain. Daan ka, Erna? Kanin lang yun. Kanin lang sa tapos siya. Dapat manok ba? Matuloy ba yung baka hindi ba? Uy, matuloy, sabi ni Mom. Nagustuhan. Kanina? Oo. Hindi mo sana sinabi. Dapat sana. Sinabi na ni Mom. Kaya tayo na. Happy birthday, Erna. Ilang taong ka na? 21? 30. Uy, ilang taon ka na? 20. 20 pa. 30 na siya. Kaya dali, September 24. Ay! Kasama sila ni Mama. September. Si Dali din, mag-birthday na yan. Hala. Basta kumain kayo. Kayo naman may mga allowance si tita. Hindi naman kayo pinababayaan dyan. Kumain kayo. Ha? Hala, sige. God bless sa inyo. Ingat. Mag-aral, ha? Thank you, sir. Okay, bye-bye. Good night. Ingat po, sir.
pero nasa Sige, bundok. I love you all. Bye-bye. I love you